ating naranasan, this will be our experience when our Jesus Christ return, di ba? Baka mamaya ito po yung ipaawit niya habang siya po ay bumababa. Hallelujah, hallelujah. Sige po, palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord. We thank you. Thank you, Lord Jesus. Magandang umaga pong muli. Naimbag na bigat na kayo amin. Tugang. And maray na aldaw po sa indong gabos. Mga taga Bicol, maray na aldaw po. And sa Ilonggaman, Bisaya, good morning everyone. So today, again, this is the season 2 or part 2 or the season 2 of our team Maranatha. So, still are we all excited? Parang hindi po eh. Excited po ba tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon? Amen. So, this is kumbaga kung tayo po ay nanonood ng mga documentaries, ito po yung season 2 ng ating team Maranatha. And this is the episode 5 or 4. Di ba? Pag may season, merong episode. So this is the 4th Friday of the month. So I so blessed. And again, talagang purihin po ang Panginoon dahil to honor Him once again na makatayo po dito at makapag-share po ng salita ng ating Panginoon. Amen. So let your word, Lord, be heard. And let us all pray. Panginoon, muli salamat po sa umagang ito. Muli naranasan namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu Santo who's leading us, Panginoon, sa aming pag-aawitan. At salamat po, Panginoon, muli na marinig po namin ang iyong boses, ang iyong salita, which is ito lamang po, Panginoon, ang pwede pong makapagbago sa amin. Salamat po at muli ay ikaw po ang maging sentro ng gawain na ito. Patuloy po na kumilos ka po sa aming kalagitnaan. And we rebuke, Lord, any works of the enemy in any way, in any form, Panginoon. Especially, Lord, yung mga the spirit that is not belong here, we cast it out, O Lord, in Jesus' name. Lord, ikaw lamang po ang mataas at ikaw lamang po mag-glorify. Muli, salamat po. Ito po yung aming dalangin. Samahan niyo po kami, Panginoon, hanggang matapos po ang gawain mo na ito. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yes, many of us, ngayon po, kasi familiar po tayo doon sa first coming ng ating Panginoon. Amen? So, familiar po ba tayo? Actually, we are celebrating it every year. So, ano po yun? And that is yung Christmas, di ba? Yun po yung first coming niya. But nakakalungkot pa kasi many people or some Christians na hindi po sila naniniwala dito po sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon. We always remember it and we celebrate the goodness of our Lord Jesus Christ. So alam ko po lahat, kaya nga po tayo nandito. We're all here kasi po naniwala tayo sa ating Panginoon. Amen? We trust Him and yun nga lang po, nakakalungkot po kasi maybe many people or some Christians are not believing in the prophecy of His second coming. Nakakalungkot po ito, but kasi po, ito po yung way that the Lord, again, as He promised that He will return, kasi aayusin niya po ang mundong ito. May pagbabago na gagawin ang ating Panginoon. Maaring yung iba po is only interested in the Lamb that brings salvation, that brings favor, brings protection and blessings, but hindi po sila interesado doon sa lion na babalik na magja-judge po dito sa wicked world.
And yun naman po ang purpose ng ating Panginoon. Kaya po siya babalik. And mamaya, pag-uusapan po natin yan isa-isa. And Jesus will not come as a humble infant and live among us. Ano na po, bro. Ito po yung different. Kita ho ba? Yan po yung first and second coming of our Lord Jesus Christ. The different reason and different purpose na po. Kaya po siya babalik. And Jesus will not come as a humble infant and live among us and die as our Savior and Messiah. Friends, brothers and sisters, Jesus will come again as a triumphant king riding on a white horse to execute God's final judgment upon this wicked world. So dun po sa mga hindi naniwala sa Kanya, they will have this judgment on our Lord Jesus Christ. So, if you have your Bible, please open it in Matthew 24, verse 30. Ngayon, kung hindi po natin nadala yung ating mga Bible, alam ko naman po siguro dahil nagmamadali tayo, baka mali tayo at naiwan po natin yung Bible. We have this, meron din po tayong PowerPoint para lahat po tayo ay makasunod. Amen? So, sa Matthew 24:30 verse 30 says, "Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn." Bakit kaya magmo-mourn? "And they will see." So ito po, lahat makikita na. The Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Yes, surely that our Lord Jesus Christ will come back as He promised. Sabi po niya, I shall return. So hindi po si Douglas MacArthur. Yan, praise God. Hallelujah. Wala din. So, I know na mainit po, but tiisin po natin ito. Kasi alam po ninyo, yung mga hindi nagtiwala sa Kanya, mas mainit po yung pupuntahan. Kaya ngayon pa lamang po. Amen? Yes, as Jesus said, I shall return. So ginaya lang po ni General Douglas MacArthur po itong word na ito. And this is our title. Talking about second coming, we don't realize or see the message of hope. Kasi nga po, di ba, yung pagbabalik ng ating Panginoon, meron pa bang pag-asa doon? Kasi when He returned, ang dala-dala po niya ay judgment. So asan po yung pag-asa? Sinasabi ng ating Panginoon. And ito po ay mangyayari to those wicked people. Ibig sabihin yung hindi po nagtiwala at nanampalataya sa Kanya. And alam niyo po, in the scriptures, napakarami pong references na binigay sa atin ng ating Panginoon. Sa salita niya, napakarami pong information na pwede po nating pag-aralan. And this time, sige po, the scriptures behind His return, unang-una po is the priority of His return. So sinabi po, the second coming next to salvation is the most dominant subject in the New Testament. So mas ibig sabihin po, ang pagbabalik po ng ating Panginoon is more, may mga topic din, information about the second coming. So, next slide po. According to the Bible scholars, sabi po dito, 1,854 biblical references to the second coming. So doon po sa New Testament, 260 chapters in the New Testament mention and 321 times on those chapters. So ganun po karami yung itinuturo patungkol po sa pagbabalik ng ating Panginoon. And 17 books
found in the Old Testament emphasizing the second coming of our Lord Jesus Christ. Next po, 23 of those 27 books found in the New Testament. So ito po yung napag-aralan ng mga scholars. And one out of 30 verses in the New Testament teaches Christ's return. So ang dami pong information. So hindi po natin pwedeng sabihin na hindi ko alam, hindi ko nalaman about His coming, the second coming. And next po. Mamaya. Mamaya yan. As Christians and believers of Christ, we should give also importance. Kasi ganito po kaimportante sa Panginoon, kay Yesu Kristo. Kaya nga po paulit-ulit niyang itinuturo ang kanyang pagbabalik. Diba? So as a believers po, importante po ba sa atin yung kanyang pangalawang pagbalik? And again, importante po ba? Pakitanong nga po yung katabi nyo, importante ba sa'yo? Is it important that His second coming to you? Ngayon, ang tanong po, paano po tayo maghahanda? How we do prepare sa kanyang pagbabalik? Yes, we are all excited. Diba? Kasi po, kaya nga po tayo nag-aaral at itinuturo ang kanyang pangalawang pagbalik. Kasi po alam po natin at gusto po nating malaman ang mga bagay na ito, that truly this event is very important to our Lord Jesus Christ. Kasi we are all His creation at gusto niya po tayong lahat ay makasama. But sa pag-aaral po natin, meron pa rin ba kayang maiiwan at hindi maniniwala sa Kanya? And truly, it is interesting to know that all throughout the Bible, from the prophets in the Old Testament hanggang sa apostles in the New Testament, ay itinuturo po yung pagbabalik ng ating Panginoon. Yes, as early as the people in Genesis, so sa Genesis pa lamang po, binabanggit na po ang pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi nga po, yung prophecy for His coming ay hindi pa po nagaganap, pero pinaprophesy na po yung kanyang pangalawang pagbalik. So ganun po kaimportante ang message po na ito sa ating Panginoon. At ito po ay aking idinideliver ngayon sa inyo, that truly our God will return. So excited po kayo, di ba? Amen? Hindi po ang mga nangyayari dito is the first coming is already prophesied and His second coming sa ating Panginoon, ito po yung prophecy of His return. So napakarami pong tao or the people, sabi ko nga po kanina, as early in Genesis, all people are stating that our Lord Jesus Christ, prophesying that our Lord Jesus Christ will come again soon, will return. Kilala niyo po si Enoch. Diba? Si Enoch. Sa Jude, sabi po doon sa Jude 1:14-15, now Enoch, the seventh from Adam, prophesied about this man, also saying, behold, the Lord comes with 10,000 of His saints. So sino po kaya itong saints na ito na sinasabi? And even sa Daniel po, hindi ko na po inilagay dyan, Daniel 7:13-14, at ito po ay assignment natin. Basahin na lang po natin sa bahay. And even sa Zechariah 14, the whole chapter mentioned about the second coming of our Lord Jesus Christ and predicted the final epic battle between Jesus and His army and the Antichrist as the beast. Yung beast po na yun ay sinasabi po sa Revelation, yun po yung devil. Yun po mababasa po natin yun sa Revelation. And sino pa po yung nag-prophesy that Jesus will return? Even Jesus, sinabi po niya sa Matthew 24 verse 27,
For as the lighting comes from the east and the flashes to the west, so also will the coming of the Son of Man be. And sa verse 30, sabi po doon, then the sign of the Son of Man will appear in heaven. So makikita daw po ng lahat sa langit. And then all the tribes of the earth will mourn. So again, sinabi na naman po itong mourn na ito. And they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. So this is the word of our Lord Jesus Christ. Sa bibig po mismo ng ating Panginoon, sinabi niya na siya po ay babalik. Amen. Siya po ay babalik. His turn will not be a secret. This will not be a secret kasi sinabi po, lahat ay makikita. Lahat po ay makikita. And sino kaya yung mga taong yon? We will see. And all will see and mourn. And sa Tagalog po, sa translation ng Tagalog po, ang mourn po is malulungkot, magluluksa, maghihinagpis, sabi po doon sa translation, sa Tagalog translation, maghihinagpis. And pag titingnan po natin yung mourn, why mourn? Bakit sila malulungkot at may kasamang panghihinayang? Sabi po kasi to feel, and yung mourn, to feel or express grief or sorrow or regret. Sayang, sabi niya, kung ako sana noon ay nakikinig sa salita ng Panginoon. Sana ganito yung nangyari. Sana yung ganito ang buhay ko. Yes, mourn is a grief or sorrow na may kasamang panghihinayang. Sayang naman, sabi niya po. Many people will realize that they were deceived by the Antichrist. Ito po yung mga tao na na-deceive. Alam niyo po, usong-uso po ngayon, di ba, yung scam. May scam po, di ba? Even the banks, makaka-receive po tayo ng a warning about the scamming. So ganito rin po ang ating salita ng ating Panginoon. There is a warning about those scammers, the Antichrist. Sayang naman, na-scam ako ng Antikristo na yon. Mali pala yung tinuturo niya sa akin. Yes, truly, our Lord Jesus Christ speaks about His return. Kaya, sabi niyo nga po kanina, excited po kayo, di ba? Na marinig ang salita ng ating Panginoon. Ngayon, gaano po tayo ka-excited sa Kanyang pagbabalik? Gaano po tayo ka-prepare sa Kanyang pagbabalik? Amen? Amen. Parang seryoso po. Bawat isa. Yes, that time, sa Kanyang pagbabalik po, no more second chances. Sa Kanyang pagbabalik, hindi ka na po pwedeng magbago ng pananampalataya mo. Kaya ngayon pa lamang po, we have to decide kung kanino ka kakampi. Sa winning side ba or sa losing side? Kay Kristo ba o sa Antikristo? Kaya nga po, we have all these references, we have all this, the Word of God na nagbibigay po ng sign to give us warning about the Antichrist. So advance na po ang salita ng ating Panginoon. Sa Matthew 24 po, if we read that whole chapter, makikita po natin on how Jesus speaks. Kasi nagtanong po yung mga disciples niya kung kailan at paano. Pero sinabi ng Panginoon, no one knows. And even the angels speaks about His return. Acts 1:11, naalala niyo po yung account na yon. Di ba sabi niya dun sa mga apostles, nung bumalik na po ang ating Panginoon sa heaven, nakatulala sila. And the angels told them, sabi, thank you po. Mainit kasi ang daming ilaw. Pero kita niyo naman po ako.
Amen. So, glory to God. The angel speaks about his second coming. And even in Acts, Apostle Paul, sabi po, 2 Thessalonians 1:7 to 8, repeatedly po, ang pagbabalik ng ating Panginoon ay binabanggit po sa salita, sa Biblia. So we have all these warnings, we have all this information that our Lord Jesus Christ soon, very soon, naniniwala po ako, very soon, He will come back. He will return. And the question is, hindi po question siguro, handa ka ba sa pagbabalik ng ating Panginoon? Yes, truly, yes and amen, everyone predict that our Lord Jesus Christ, someday He will return. We don't know when these things happen. Kasi wala naman pong nakakaalam kung kailan babalik ang ating Panginoon. Di ba? We don't know when the tribulation starts. We don't know when the rapture happens. Pero isa lang po ang sinabi ng ating Panginoon, kung saang lugar po siya babalik. And this is the place where Jesus returned. Basahin pa natin sa Zechariah 14:4. And in that day, His feet will stand, saan po? On the Mount of Olives, which faces Jerusalem on the east. And the Mount of Olives will be split into two, from east to west, making a very large valley. Half of the mountain shall move toward the north, and half of it toward the south. Pambihira po ang presensya ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Yung Mount of Olives daw po ay hahatiin niya sa gitna at magkakaroon po ng, ano po diyan sabi? Valley. Ito po yung Mount Olives. 1 year ago lang po yung picture na yan. And dito po, bababa ang ating Panginoon. Last year. Giving a chance po, and we're praying na makakapunta rin po kami sa bansang ito. Okay lang po ba na banggitin ko po yung Israel? Amen. Sa bansang ito, in Jerusalem, chosen nation, na pag kami po nakarating po sa bansang yan, hindi po namin kalilimutan na puntahan po ang lugar na yan. Para may experience po habang, sabihin natin habang buhay pa po tayo. Puntahan po natin ang lugar na ito at mag-selfie tayo. ATM, di ba? Kasi gano'n naman po ngayon eh. Lahat po pagka, ATM. And then ang aking, siguro ang aking, ano pong tag doon? Caption, title, hashtag, place of His return. Di ba ang ganda po? Di ba ang ganda, no? Kasi binigay po sa atin ng ating Panginoon kung saan siya bababa. Kung saan siya babalik na lugar. Pero kung hindi man po tayo makapunta doon ngayon or sa ibang araw, o sabihin, hindi man po loobin ng ating Panginoon na makarating po tayo doon sa bansang yan. Mamaya po isi-share ko sa inyo kung paano po tayo makakarating doon. Amen? Yes po, meron pong way and libre. Libre ito na makakarating po tayo doon sa lugar na yon. In that Mount Olives. Amen? All expense paid po lahat yan. Wala po tayong gagastusin. Amen? Parang hindi po ito scam. Hindi po ito, ano ba sa Tagalog yung scam? Hindi po ito budol. Hindi po ito budol. Totoo po ito. Ito po kasi ay pangako ng ating Panginoon. Amen? So, sabi po, bakit po sinabi doon Bali? Ang Bali po, sabi diyan, ito po yung Bali. A valley is an elongated low area o mababang lugar. Sa pagitan po ng bundok na yan ay meron pong streams or ilog na dumadaloy, running from one end to another.
So pagdating po ng Panginoon, yan po yung mangyayari doon sa Mount of Olives. Hahatiin niya po sa gitna ang bundok na yan. And sa aking pong pag-review, gagawin po ito ng Panginoon yung sa tribulation, the 7 years of tribulation, bago po matapos ang tribulation na yon, bababa po siya kasi po masusukol na. I'm sorry po for I'm speaking our language. Sis Kate will translate it to you. Okay? It will, sorry, Arlene will translate it to you. Okay, amen. So, may mga kasama pa po ba tayong foreigners? Oh, it's okay. So, later, I can explain it to you. Yep. So, balik po tayo sa Bali. So, ito po ay mababang lugar na kung saan dumadaloy ang ilog. At yan po ang mangyayari. As Jesus claim sa kanyang pagbabalik, hahatiin niya po yung bundok at magkakaroon po ng ilog dun sa pagitan ng bundok na yan. And ngayon po, pambihira po yung presensya ng ating Panginoon. Kung ngayon po meron tayong pinagdadaanan, if we have mountains in our lives, kung meron po tayong struggles, meron po tayong problems, o anuman po yung pinagdadaanan natin ngayon, kung tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon, ang gagawin ng Panginoon, ang presensya niya, hahatiin niya po yung bundok na yan, ang problema mo, and it will turn it into His blessings and His favor. Amen? His holy presence can split the mountains of our lives. Kung ano man po yung pinagdadaanan mo, as God's promise, He will convert it into a valley flowing with His blessings and His favor. Amen? Sige po, palakpakan natin ng ating Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, okay, let's clap our Lord Jesus Christ. Amen. English, yes? Sabihin nyo sa katabi mo kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon. Magtiwala ka lang sa ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya mo yan, manalangin ka lang. Magtiwala ka sa ating Panginoon. Amen. Now, let's see how people prepare for His return. So, alam niyo po, pagka mayroong VIP na dadalaw po sa atin or celebrity sa atin, di ba? Ano ba yung ibig sabihin ng VIP? Amen. Bilma in person. Tama po yan. Very important person na dadalaw po sa atin. Paano po tayo maghanda? Di ba? Naghahanda tayo, excited tayo, di ba? Naghahanda and we prepare and we celebrate. Pero alam nyo po, kung ano po ang ihahanda ng bansang ng mundong ito, gera, battle, ang ihahanda po ng mga ng mundong ito. In Revelation 19:19 says, "And I saw the beast, the kings of the earth, and their armies," so marami rin po nag-aabang sa kanya, "gathered together to make war against him who sat on the horse and against his army." So, ganun po ang ihahanda ng mundong ito, gera. Pero alam niyo po, nakakalungkot lang na itong mga taong ito, bakit the King of Kings and the Lord of Lords, gusto nilang kalabanin ang Creator. Na alam naman po natin na wala silang panalo. Amen? Wala po silang kapana-panalo. Sabi nga po, it seems like a foolishness to fight against God and hope that they will win. But this time, alam niyo po, this time, hindi na po sila uurungan ng ating Panginoon. Yes, noon, kasi po in the time of Adam and Eve, di ba? Nung nagkasala sila, sige lang, kasi mahal ng Panginoon. Kung ano man po yung ginagawa natin, sige lang, mahal kasi tayo ng Panginoon. But this time, sa pagbabalik po ng ating Panginoon,
hindi na po niya uurungan itong mga antikristo na ito, this antichrist, who rebels against him. Yung mga sabihin po natin, hindi nagtiwala, hindi naniwala sa kanya, hindi na po sila uurungan. And with him is the judgment. And this is the final judgment doon sa mga hindi naniwala at tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ngayon pa lamang po, mag-decide ka na. Now is the time to decide kung tatanggapin mo ba o hindi tatanggapin ang salita ng ating Panginoon. His eyes, sabi po doon sa Revelations 19, balikan ko lang po kung paano po mag-prepare ang mundong ito. They will make war against our Lord Jesus Christ. So, yes, sabi ko nga po kanina, ang mga taong ito, they are trying to fight against God na alam po nila na walang kapana-panalo. And this is the picture of our Lord Jesus Christ on His return. In Revelation, next bro. Next, yung picture po. Yan. Revelations, hindi pa. Balik. Revelations 19:11 to 13. Sabi po dyan, Christ on a white horse. Now I saw heaven open, and behold, so ito po yung magiging a glimpse or a picture of how Jesus returned. A white horse, and he who sat on him was called Faithful, True, and Righteousness. He judge and makes war. So sabi ko nga po kanina, at this time, pagbalik ng ating Panginoon, hindi na po sila uurungan. And yung final judgment po ay mararanasan na nila. At lalabanan na sila ng ating Panginoon. And sabi po diyan, His eyes, so verse 12, His eyes were like a flame of fire, on His head were many crowns. So yung eyes po na yon, ang sinasabi po diyan, the flame of eyes were like a flame's fire to discern the secrets of our hearts. Makikita niya na po kung ano yung na-discern na po ng ating Panginoon, madi-discern na po ng ating Panginoon, kung ano yung nilalaman ng ating mga puso. And wearing, sabi po diyan, wearing the many crowns, the crowns of royalty and authority. Jesus comes as a judge and a general to make war. The world that rejected him before rejects him again, but this time Jesus judges those who reject him. So again, kung tayo po ay hindi pa natin personal na nakilala ang ating Panginoon, now is the time, mag-decide ka po kung tatanggapin mo ba siya o hindi. Amen. And in the Bible says, He's not alone. 'Di ba? Nabasa po natin kanina, Jesus will accompanied by His people. And number 6 po, people with Him at His return. So sino ba yung mga kasama niya? Sa Revelations 19:14, and the armies in heaven, clothed in fine linen, so fine linen, white and clean, so puting-puti, di ba? Bakit po? Kasi nilinis na po tayo ng ating Panginoong Diyos. Followed Him on a white horse, so nakakabayo pa yung mga kasama niya on these armies. Sabi, sino ba yung armies na yan? Tayo po yun. Those who accept Jesus Christ as their Lord and Savior. So, sige po, pakitingnan po yung katabi nyo. Yan ang makakasama po natin in heaven. When Jesus return. So, tayo po yung armies na sinasabi po dyan. Dressed in white and clean white clothes. There is no mention, kasi wala pong nabanggit na meron po tayong armor or weapon. Di ba lahat po pagka pumupunta po ng gera, may mga daladalang
sandata. And nakita ko lang po dito, bakit po kaya nakaputi? Bakit po kaya nakaputi? Kasi pag lumalaban po sa gera, di ba, as usually, we are wearing yung panggera, di ba? Pero dito po, bakit po kaya puting-puti? Bakit white? Kasi po sa labanan na ito, ano po yung next. Sige, si Zechariah din po. Trust the Lord. Thus the Lord, my God, will come and all the saints. So ang dami rin pong naligtas with you. Next po. And sa Judge 1:14 din, behold, the Lord comes with 10,000s of His saints. So ang dami pong maliligtas din. Next. So ito po yung sinasabi ko kanina. Yes, ito po yung our King. Nakadamit po siya. Sabi po, red, deep in blood. And yung po mga armies niya, nakaputi. So, bakit po kaya nakaputi sa labanang ito? Kasi po, sa labanang ito, wala po tayong gagawin. Manunood lamang po tayo on how Jesus defeat His enemy. We are all spectators lang. Panonoorin lamang po natin ng ating Panginoon. Ngayon po, if we have battles in our life, kung meron po tayong laban sa buhay, ngayon pa lamang po, practicein na natin ito na wala po tayong gagawin. Manunood lang tayo. Bahala na ang Panginoon. Amen? So sabi nga po, be still and know that the battle belongs to the Lord. Wala po tayong gagawin. Kaya pala tayo nakaputi. And sinabi ko nga po kanina, di ba, na kung hindi man po loobin ng Panginoon na makarating po tayo sa bansang yon, sa Mount of Olives, this time, kung nagtiwala ka po sa Panginoon, makakasama ka. Ayan po yung sinasabi ko, libre. And ang maganda po nito, nakakabayo ka pa. So sino po yung marunong mga bayo, naka-experience na? Wala pa. So yes, kung hindi pa po ninyo na-experience kung paano mga bayo, mag-practice na po tayo. Saka iba yung camel eh. Di ba? Ngayon pa lamang, nag-practice na po tayo. Kasi when Jesus return, and sabi ko nga po, siguraduhin po natin na makasama po tayo doon sa rapture. Amen? And makakapunta po tayo ng Mount Olives, libre, and nakakabayo pa. And while, sabi nga, habang nakasakay po tayo doon, siguro papaawit ng Panginoon, Holy, holy is the Lamb. So glory to God po. Yun po yung studying this word. Excited po ako na makarating po at makasama sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya ngayon pa lamang po, mag-practice na mga bayo. Di ba? Glory to God po. And yes, if we have fear and struggles in our life, ang pangako po ng Panginoon, be still, ako ang lalaban. And know that the battle belongs to the Lord. Amen? Now, we think that He doesn't not, see. Alam po, ngayon nagtatanong po tayo, bakit parang walang nangyayari, nananalangin naman tayo, but still ganito pa rin yung nangyayari sa buhay ko? Bakit ang gulo-gulo pa rin ng mundong ito? Bakit lahat ng problema, we ask sometimes God, why? Bakit nangyayari? Kahit tayo ay nananalangin, but still happens. Alam niyo po, ang purpose ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. Sige po, next. The purpose of His return, para ayusin niya po ang mundong ito. Yes, alam ko po na hindi ko na po dapat isa-isahin pa yung mga problema na nangyayari. At alam ko po na alam niyo din kung ano yung mga nangyayari ngayon. What happened sa mundong ito. Kaya nga po siya babalik. Kasi ang purpose niya, again, is to ayusin po ang mundong ito. Sige po,
patuloy lang tayo manalangin kung ano man yung pinagdadaanan natin. Someday, when He return, aayusin niya po. Meron na pong pag-aayos una-una sa buhay natin at sa mundong ito. Revelations 19:11, in righteousness, He judge and makes war. Ito po yung purpose niya para alisin yung mga kaaway na yan. And next po, Revelations 19:15, now out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should strike the nations, and he himself will rule them with a rod of iron. He himself tread the winepress of fierceness, and wrath of Almighty God. Alam niyo po, kanina, di ba sabi, sa pamamagitan lamang po ng kanyang salita. Pagbaba niya, kasama po tayo, makikita niya po yung mga tao. Manghihinayang siya, sasabihin niya, sayang naman ang mga taong ito. Na binigay ko yung buhay ko sa kanila, pero hindi nila ako tinanggap. So this is their final judgment. Sabi po diyan, sa pamamagitan po ng kanyang salita. Siguro, pinipicture ko po, siguro isang ganun lang niya, wala na po yung mga kaaway niya. And sabi nga po, if ang story po na ito, ang battle po na ito po yung pinakamaikling gera na parang walang nangyari. Parang walang gerang nangyari. Kasi po, sa salita lamang ng ating Panginoon, lahat po ay mawawala, mamamatay. Maybe when the Lord sees these people, sabi ko nga po, He will say just, what a waste of the life I gave them. They did not accept the free salvation I offered to them. And if history foretold that this will be the shortest battle of all time, this will be happen. Mangyayari lamang po ito in split seconds. Parang yung rapture, di ba? In a twinkling of an eye, mawawala po yung kanyang mga sumunod sa kanya. And this also battle in split of second, tapos na po yung gera. And parang walang nangyari. And what will happen doon po sa mga namatay na ito? The flesh who died at that battle, and this will be the punishment. Ito po yung punishment naman to those who oppose God. May punishment po ang mga hindi nagtiwala sa ating Panginoon. In Revelations 19:17-18, the beast and his armies defeated. Then I saw an angel standing in the sun. So may angel po. And he cried with a loud voice, saying to all the birds that fly in the midst of heaven, come and gather together for the supper of the great God. Meron palang pakain, pasupper ang Panginoon sa mga ibon. That you may eat the flesh of kings and flesh of captains, the flesh of mighty men, the flesh of horses, and those who sit on them, and the flesh of all people, free and slave, both small and great. So meron pong pasupper ang Panginoon doon sa mga ibon to those flesh na namatay doon sa gera na yon. And this will be the special punishment of those who do not believe the Antichrist and to the false prophet. Ito po yung mangyayari. Kakainin po yung flesh nila ng mga ibon na ito. In Revelations 19:20, talon po tayo, Revelations 20 verse 10. The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophets are, and they will be tormented day and night, forever and ever. Haba ng kwento. Forever and ever. So this will be the punishment to those who will not accept the Lord, our Savior. Kung ibababa po, hindi ko na po inilagay dyan sa verse 15, kasama po dyan yung mga hindi po nailagay yung pangalan doon sa Book of Life. Kasama po sila dyan.
they will be tormented day and night. Ibig sabihin po, they will be in sa hell. So, sabihin niyo po sa inyong katabi, make the right decision. Kanino ka ba kakampi? Make the right decision. Now. Now is the time. Yes. In Revelation po, reading this Revelation 19, meron pong dalawang pasupper ang Panginoon. Sige bro. Two suppers of Revelation 19. First is the marriage supper of the Lamb, and yung isa po is the great supper of God. Doon po sa the marriage supper of the Lamb in verse 7, diyan po, kung diyan po ang gusto ninyong atenan, meron pong reservation. Meron pong reservation. Ang reservation po na yan is to accept our Lord Jesus Christ. Ngayon po, kung ngayon mo pa lamang po narinig ang message po na ito, now is the time to accept Jesus Christ. Now is the time. Kung gusto niyo pong diyan sa marriage supper, there is a reservation. And kung tayo po ay nagpa-reserve na, hindi po tayo kalilimutan ng ating Panginoon. Amen? Hindi niya kalilimutan ang pangalan mo na nagpa-reserve. Ang tanong po is, tayo po kaya hindi ba natin makakalimutan ang pangako ng ating Panginoon? Yes, sa kanyang pagbabalik, there is hope. Amen? Eh kung gusto niyo naman po doon sa Great Supper, hindi na po kailangan magpa-reserve. Wala na po kayong gagawin. Kaya lang po ang problema, baka ikaw po ang kakainin. Kasi sabi po niya sa kanyang salita, di ba sa verse 19, kakainin po ng ibon yung mga namatay sa gera. So, it's our choice. It's your choice. Kung ano po yung pipiliin nyo. Kung gusto mo pong magpa-reserve, doon po tayo sa marriage supper of the Lamb. Ngayon, kung ayaw nyo naman po at ayaw nyo magpa-reserve, so doon po tayo sa great supper of God. Amen? It is good thing to know and have knowledge about this second coming of our Lord Jesus Christ. Maganda po na ito po ay naibabahagi, nalalaman, information. Pero kung ito po ay narinig lang natin, nalaman lang natin, baliwala po ito. Baliwala po yung salita ng ating Panginoon, baliwala po yung pag-aaral na ito. It's nothing. Kung ito po ay nagbigay lang sa atin ng information, narinig lang natin. Kailangan po, if we heard these words, His message, kailangan po ipamuhay natin. Ipamuhay po natin. Kung may pasandyo po ang Panginoon, ang take away po natin, meron po din siyang pa-take away. Yes, truly there is victory on any circumstances of our life. Pagkasama mo ang Panginoon, anuman pong paglaban sa ating buhay, sigurado po tayo ay mananalo. Kasi po yun yung pangako niya, if you surrender your life to Jesus, hindi pa po nagsisimula ang laban, panalo ka na. And wala po tayong gagawin, sabi po niya, di ba? Panoorin lang natin ang mga problemang ito at bahala siya. Be still and know. Be still and know. And of course, be excited and joyful on His return. So tinanong ko po kanina, excited po ba kayo? Amen. Excited po ba kayo sa kanyang pagbabalik? Amen. If you are excited, you are full of hope. Kasi siya po ang ating pag-asa lang eh. Diba? Kung excited ka,
masaya ka sa kanyang pagbabalik, punong-puno po tayo ng pag-asa. Kasi pangako niya po yun. That is His promise. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Amen? Ask the Holy Spirit to give us that excitement. And we are more than conquerors, as He promised, Lord. Thank you. And at that time, there will be no more second chances. Sa pagbabalik ng ating Panginoon, wala nang second chances. Now, you still have that time to give our life to our Lord Jesus Christ. Kung ikaw po ay wala pang personal na relasyon sa ating Panginoon, now is the time. Accept mo po siya. And kung ikaw naman po, praise God, kung matagal na po tayong may pananalig sa ating Panginoon, praise God, ipagpatuloy po natin yan. Kasi darating ang time, wala na pong second chances. Kasi ngayon po, nasa grace period pa rin tayo. Andun po yung grace ng ating Panginoon. Meron pa po tayong time. Hindi po natin alam kung kailan. Sabi nga, kung kailan babalik ang ating Panginoon. Kaya habang may oras pa, make that right decision. It's your choice. Mga kapatid, it's our choice. Now, kung excited ka po, kung excited ka sa pagbabalik ng ating Panginoon, go and make disciples. I-share po natin yung salita ng ating Panginoon. Share the Word of God to our families. Kung meron po tayong alam na mga pamilya natin, mga mahal natin sa buhay na wala pa pong hindi pa po nakikilala ang ating Panginoon. Now is the time to share the Word of God, to share the love of God to our friends, sa mga kaibigan po natin, sa mga kaopisina natin. Maaaring sabihin natin, Manong, hindi naman po ako ganun kagaling magsalita. Yes, even I. Hindi po ako ganun kagaling or kabold magsalita. But through our works, sa karakter po natin, sa mga ginagawa natin, makikita po nila si Kristo sa ating buhay. Amen? Go and make disciples. We must see how much we are loved by our Lord Jesus Christ. Dapat nakikita po natin ito sa ating buhay, sa araw-araw. Nakikita po natin yung pag-ibig. Nararamdaman po natin yung pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. The question is, mahal ba natin ang ating Panginoon? Kilala niyo ba ang iyong sinasamba at pinaglilingkuran? At ina-apply po ba natin yung mga naririnig natin sa ating pag-aaral, mga salita ng ating Panginoon? Ina-apply ba po natin ito sa araw-araw na pamumuhay natin? Yes, friends, brothers and sisters, yung first coming po is 100% na fulfill na. Amen? Yung unang pagdating ng ating Panginoon na fulfill na 100%. The prophecy of the second coming will surely come to pass. Ito po ay mangyayari at mangyayari sa hinaharap. And Jesus surely will come back. Will come back to make things right. Amen? Medyo naging emotional po ako. Pasensya na ho. Because this is the Word of God na kailangan pong seryosahin natin.
We don't know, sabi ko nga po kanina, we don't know when these things happen. Baka mamaya, pag-uwi natin, or bukas, hindi po natin alam, hindi ko po alam. Because no one knows, even the angels in heaven, hindi po nila alam kung kailan babalik. Kapatid, ngayon pa lamang po. Sabi nga po ng ating mga pastor, seryosohin na natin. Kung naglilingkod ka sa ating Panginoon, seryosohin mo na. Huwag ka na magpa-petiks-petiks pa. And now is the time to make your choice. Now is the time to make the right decision. And hindi po namin pwedeng itong pilitin sa inyo. Nasa sa atin pa rin po. Kaya nga po, it's our choice. Amen? So let's all rise. Yes, Lord, Father God, we thank you once again for this message. Yes, Lord, as your children, as a believers, we have that hope, Panginoon. At yun po yung pagbabalik mo. We're longing, O Lord God. We are all excited, joyful, Panginoon, sa iyong pagbabalik. Salamat po sa mga pangako mo na ito. Tunay nga po, Panginoon, wala po kaming kapangyarihan. And let that holy presence, your holy presence, ito lamang po ang pwedeng makapagbago sa aming pananampalataya sa inyo. Panginoon, salamat po sa mga salita mo. Salamat po sa mga promises mo, Panginoon. At someday, Lord, sa pagbabalik mo, ang dalangin ko po ay makasama po ako sa iyong pagbabalik, Panginoon. Sa gabay po ng iyong banal na Espiritu Santo, Lord, maipamuhay po namin anuman po yung mga naririnig namin mga salita mo, O Diyos, sa aming araw-araw na pamumuhay, gawain, Panginoon. Truly, Lord, lead us, guide us, and be with us always. Lord, again, ang makapagbabago lamang po ng aming isipan ay ang iyong salita. Maraming salamat po. All glory, honor, and adoration belongs to you alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen.